Welcome to Eco Backyard Farm. Ngayong umaga, makita ninyo ngayon, lilinisan namin ang filter doon sa aming, filter sa mga isda. Dito, sa filter na ito, dito nasasala ang mga dumi from the tangke, paakyat doon sa overhead tangke, bago makabalik doon sa tangke mismo, kung saan ang mga isda. This is very important. Ang paglinis ng mga filters, this is very important para makatulong talaga ito paglinis sa ating mga tubig para sa ating mga isda, para malinis at saka healthy ang ating mga isda. Kahapon pumunta kami sa Allied Botanicals Incorporated or Corporation kasi umorder sila ng 10 libro sa amin. So instead na pinadala namin through LBC, pumunta kami sa kanila. Bakit? Kasi tumingin rin kami ng mga iba-iba pang mga variety ng mga buto. So yung pagpunta namin doon, bumili kami ng mga bagong variety ng pickling na cucumber, yung katulad na pinakita namin last episode. May binili kaming mga ibang variety ng bell pepper, at yung ito binili rin namin isang variety ng mga buto ng mga white cucumber, isang variety ng smooth patola, tapos ito naman makikita niyo mga red na beans. Iba naman ang story nito kasi kahapon nasa grocery kami, nagki-crave kami para sa munggo kasi paborito namin ang munggo eh. So habang nandun kami sa grocery, nakakita ako na isang bag na kasulat red beans. So habang nandun ako, titingnan ko, ano kaya ang itsura ng ng halaman nito? Ano kaya ang itsura ng bunga? Kasi yung shinare ko kanila papa, sabi baka lang yan, sitaw lang, kasi yung mga sitaw, isang variety ng sitaw can have red beans. So pwede ring maging sitaw siya o hindi. So malalaman natin pag tumubo. Ito mga to, itatanim ko dito, no, as a trial, kasi actually sa ecological farming, yung nagpapasaya kasi doon is yung trial and error o yung mga experimentation na ginagawa natin. Kasi minsan, magugulat tayo, yan pala yung halaman na tumutubo sa buto na yan. Ganito pala, ganyan pala. So, it continues. Actually, hindi siya repetitive eh. As you go by or as time goes by, marami ka na discover, marami ka natututunan sa ecological farming. Hello! Tingnan mo yung mga beans namin, ang dami mga bulaklak at may mga bunga-bunga na. Katulad dito, may bunga dito sa harap na. Yan, may lumalabas na, meron din medyo malaki na. Dapat hanapin lang. Dito, meron dito. Meron pa rin dito. Yan yung sa ilalim. Ngayon, ang ginagawa ko na yon, nag-spray ako. Sasabihin, akala ko sa organic farming walang spraying. Meron pa rin spraying, pero ang spraying namin ay organiko ng custom spray. Ito ay gawa sa name. Yung name, name tree. So, kung gusto niyo malaman kung paanong gagawin itong extract ng name, bili na lang ninyo yung mga libro namin kasi explain lahat dyan sa mga libro. Ngayon, may makikita ka sa labas, may mga name, papakita namin niya mamaya yung name tree para malaman mo kung ano yung name tree. So, ang ginagawa namin, tinan mo yung sprayer namin. Naka-bend yan paakyat. Kasi, ang maganda para mag-spray ng name, i-spray mo yan sa ilalim ng mga dahon. Dahil diyan nakatago karaniwan yung mga peste. At maganda rin ang absorption ng dahon doon sa ilalim. So nagsispray kami sa ilalim. So ganito, ipapasok namin yung nuso at magpapakpan yan. Siyempre dapat dahan-dahan na hindi masasira mga halaman. Pero makita ninyo, masispray na maganda ang ilalim ng mga dahon. Yan. So, ang sinabi ko kanina,
na ipapakita ko sa inyo yung name tree. Ito ang name tree natin. So, pag makita ninyo, yung dahon ng name tree, iba kaysa mga dahon ng mga ibang punong kahoy. Pagkatapos ang name tree, meron rin mga bunga. Ito ang isang bunga. Yung bunga, mas maganda kaysa dahon panggawat ng mga extract. No, kung gusto niyo malaman kung paano yung extract, kung paano yung name tree, kung paano yung function ng extract na yan sa mga halaman, pwede ninyo malaman yan kung mag-attend kayo ng seminar o kung mag-farm visit kayo at pag bumibili kayo ng libro, lalo na yung pangalawang libro tungkol sa mga peste at mga diseases kasi dyan naka-explain yung sa name.